Una sa lahat, biglang naudlot ang kasalang ito sa Cagayan de Oro. Ang groom daw kasi ginayuma. Pagsaboy po ng asin kasi sa kanya, parang nanghina siya and then natauhan siya, sir, but Nagpatulfo ang mga organizer na nag-abono raw ng aabot sa ₱250,000. Mababawi pa kaya ang mga ginastos sa kasal? At totoo kaya ang panggagayuma? Yan ang dapat niyong abangan maya-maya lang. Ngayong 13 araw ng Marso taong 2025. Common law wife ni Duterte na si Hanilet Avancenia kakasuhan ng PNP matapos umanong pukpukin ng cellphone ng isang pulis. ito yung galit niya! Pati si dating Executive Secretary Salvador Medialdea, posibleng kasuhan matapos makasagutan si CIDG Chief Nicolas Torre. You are under arrest for obstruction of justice. Bosas, please. Bosas. Bosas. Leave, Bosas. Senator Bato de la Rosa, eksklusibong naka-one-on-one ng News 5 sa Davao. May hiling siya kay Senate President Chis Escudero at binanatan din si General Torre. Nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president, hindi po forever na ikaw ay nasa poder. Dating Pangulong Duterte nakakulong na sa ICC habang hinihintay ang schedule ng kanyang hearing. Nawawalang turista, natagpo ang patay at walang saplot sa isang abandonadong kapilya sa Boracay. Akyat bahay na si Briefman, ano kaya ang itinatagong misteryo? Bakit ba niya trip magnakaw ng nakabrief lang? Pasintabi sa mga masarap ang hapunan. Mga daga naglipa na sa isang ospital habang may mga nakakonfine na pasyente. At eto na nga, may nanalo na sa pagkasobrang Latina. Andre Brillantes pasabog sa kanyang birthday photos. Nasa kustodiya na ng International Criminal Court sa The Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang arestuhin. May karapatan naman daw ang dating Pangulo na humiling ng pansamantalang kalayaan habang hinihintay ang simula ng kanyang paglilitis. Samantala, 4 na petisyon ang inihain sa Korte Suprema kaugnay ng pag-aresto kay Duterte. At live mula sa Maynila, nasa frontline balitang yan, si Camille Samonte. Camille, saan nakaangkla itong panibagong petisyon? Jiggy, nadagdagan ng mga petisyon na inihain ngayon dito sa Korte Suprema na humihiling na ipatigil at permanenteng ipagbawal ang kooperasyon ng gobyerno sa Interpol at International Criminal Court. Pero giit ng Department of Justice, magpapatuloy ang kooperasyon ng gobyerno sa Interpol sakaling maglabas ng panibagong warrant of arrest ang ICC sa iba pang suspect sa kaso. Maghahating gabi ng ika-12 ng Marso oras sa Pilipinas nang lumapag sa Rotterdam The Hague Airport ang eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para yan sa kanyang pagharap sa International Criminal Court o ICC na maglilitis sa kanya sa kasong Crimes Against Humanity of Murder. Ilang sandali pa itinurn over ng mga otoridad ng Pilipinas si Duterte sa opisyal ng Judicial Cooperation Unit ng Office of the Registry ng ICC. Sila na ang nagdala kay Duterte sa detention facility ng ICC. Sinalubong siya rito ng ilang taga-suporta. Bago makarating sa The Hague, nakapag-post pa ng video message ang dating Pangulo. It's a long haul, it's a long flight. Okay ako. Do not worry. Giit ni Duterte sa mga nangyari noong war on drugs. For all of the whatever happened in the past, ako na yung nag-front sa ating law enforcement pati military. Sinabi ko na I will protect you and I will
Mananatili si Duterte sa detention facility ng ICC habang hinihintay ang schedule ng pre-trial chamber hearing. Ang Embahada ng Pilipinas sa The Hague nagpadala na ng mga damit panglamig at iba pang gamit na kakailanganin ng dating Pangulo dahil winter season ngayon sa Europa. Pinayagan din si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na mabisita ngayong araw si Duterte sa kanyang kulungan at binigyan siya ng 15-day visa bilang abogado ng dating Pangulo. Habang 2-day visa naman para sa nurse at aide na kasama ni Duterte. Ito ang unang pagkakataon na haharap sa International Criminal Court ang isang lider mula sa Pilipinas at Asya. Ayon sa ICC, mahalagang pangyayari ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity, lalo na sa mga naulilang biktima ng madugo niyang war on drugs. Ayon kay ICC Chief Prosecutor Karim Khan, inilabas ang arrest warrant laban kay Duterte dahil naniniwala silang may sapat na batayan na nakagawa ng krimen ang dating Pangulo mula 2011 hanggang 2019 nang maupo siyang alkalde ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas. Sa pre-trial chamber hearing, tutukuyin kung kakailanganin pang magpasa ng karagdagang ebidensya o isasalang nasa paglilitis si Duterte. May karapatan din si Duterte na mag-apply ng pansamantalang kalayaan habang hindi pa sumasalang sa hearing. It's important to underline as we now start a new stage of proceedings that Mr. Duterte is presumed innocent. He will make his initial appearance before the court soon. Samantala, kinumpirma ng Department of Justice na magpapatuloy pa rin ang kooperasyon ng ating gobyerno sa Interpol sakaling maglabas ng panibagong arrest warrant ang ICC sa iba pang nasasakdal, kabilang na riyan si Senator Ronald Bato de la Rosa. We will have to comply with our obligations to Interpol. Malaking mawawala sa atin kung umalis tayo sa Interpol. Crucial na makipag-ugnayan pa din tayo sa Interpol dahil ito ay isa sa pinakamalaking mekanismo kung bakit natin nasosolve yung mga transnational organized crime. Muli ring iginiit ng DOJ na gumagana ang justice system sa bansa at may sarili itong investigasyon sa umano'y extrajudicial killings sa war on drugs. Jiggy, hiniling din ng anak ng dating Pangulo na si Representative Paulo Pulong Duterte na maglabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema para ibalik ng gobyerno sa bansa si Duterte. Sa ngayon, 4 na ang petisyon na inihain dito sa Korte Suprema. Ang unang petisyon dyan ay hindi nabigyan ng TRO dahil nga sa kawalan ng batayan. Pero pwede pa rin namang talakayin yung ibang aspeto ng petisyon ng Korte Suprema at hintayin ang sagot ng mga kinauukulan. Samantala, nagtipo naman dito ngayon sa harap ng Korte Suprema ang ilang taga-suporta ni Duterte at dasal nila na sana mapagbigyan ang mga petisyong ito. Jiggy? Maraming salamat, Camille Samonte. Hihingi raw ng proteksyon sa Senado si Senator Bato de la Rosa sakaling hainan na rin siya ng arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Git pa ng senador, pakiramdam niya, tinraidor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam ang ICC. Ang kanyang eksklusibong panayam nasa frontline report ng ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, umugong ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa dahil kasama siya sa reklamo sa International Criminal Court o ICC bilang nooy PNP chief nang ipatupad ang tukhang. Sa eksklusibong panayam ng News 5, sinabi ni de la Rosa na wala pa siyang nababalitaan tungkol sa kanyang arrest warrant mula sa ICC. Wala pa. Ang alam ko, wala pa. Wala. Pero, darating yan. Hintay lang natin. Giit ng senator, kung sakali mang lalabas ito ay hihingi siya ng proteksyon mula sa Senado. I will avail of the protection from the Senate. Then pag hindi na kaya lang akong protektahan, then I will turn on myself peacefully. Humiling din siya ng proteksyon kay Senate President Chis Escudero. I hope he can protect me up to what extent na kaya niyang i-afford sa akin. Wala pa akong pagdududa sa kanya.
Ayon kay De La Rosa, hindi na nakakagulat ang paglabas ng arrest warrant laban sa dating Pangulo. Pero ikinalulungkot at ikinadismaya raw niya ang naging aksyon ng Marcos administration. Pakiramdam daw ng senador, trinaydor sila ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo't nangako raw ito na hindi makikialam sa ICC. I just would like to tell him that I'm so sad na meron tayong Pangulo na walang isang salita. Very much betrayed. I felt betrayed dahil siya mismo nagsabi sa akin na nigabuhok ko or kay Pangulong Duterte hindi mahawakan ng ICC. Dahil sabi niya kung i-allow ko yan na makialam ang ICC dito, baka after the Dutertes, after sa inyo, kami na naman ang next na imbestigahan yan. So naniwala ako, pero iba ang nangyari ngayon. Mabigat naman ang naging mensahe ng dating PNP Chief kay CIDG Chief Major General Nicolas Torre III na nanguna sa pag-aresto sa dating Pangulo. Well, I just would like to tell him that huwag sana tayong magpakalasing sa power. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Nasigang-siga ka, na kaya mong pagsabihan yung former president na hihilain ko yan, that's too much. Sa kabila ng pagkakadetain ng dating Pangulo sa The Hague, Netherlands, naniniwala si Bato na makakauwi ito ng Pilipinas. Kumpiyansa rin daw siya na malulusutan nila ito. We were together when we waged the war on drugs. I'm very confident na malulusutan namin ito. Ipinagdiinan din ni De La Rosa na kung meron mang extrajudicial killing noong war on drugs, hindi raw sila ang nag-utos. Kung meron man nangyari, meron, pero hindi yan sinasanksyon namin. Hindi namin yan pinag-utos. That's beyond our control. Hanggat wala pang warrant of arrest, tuloy-tuloy lang daw ang kampanya ni De La Rosa para sa eleksyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Isinusulong ngayon ng isang eksperto na bumalik na ulit ang Pilipinas sa ICC. Pero ang ilang mambabatas, hati ang posisyon dito. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Matapos maaresto at bitbitin pa Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nananawagan na rin ngayon ang ilang kongresista na bumalik na tayo ulit bilang miyembro ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa ilang mambabatas, mainam na maging parte ulit ng ICC ang Pilipinas para may proteksyon ng mga Pilipino kung maulit ang mga pang-aabuso gaya ng malawakang patayan noong war on drugs. Should consider na rejoining. Siguro, sabi ko nga, in cases na maulit-ulit mga ganitong problema, so meron pa rin tayong tool or meron tayong measuring stick for that. Pero para kay Assistant Majority Leader Jay Conghon, hindi pa ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ang pagsali ulit sa ICC. Sitwasyon ng Pilipinas ngayon, napaka-politically charged, no? Napaka-politically divided. Siguro, pag medyo malamig na yung issue, malamig na yung sitwasyon, pwede ulit pag-usapan. Taong 2019 nang formal na kumalas sa Rome Statute ang Pilipinas sa utos ni dating Pangulong Duterte. Makalipas ang ilang taon, si Duterte rin mismo ang unang leader sa Asia na lilitisin sa ICC. Ayon naman sa Malacanang, wala pang diskusyon ngayon kung babalik na muli ang Pilipinas sa ICC. Pero kung si ICC List of Counsel Attorney Joel Butuyan ang tatanungin, mainam na bumalik na tayo. Yung mga leaders natin are prone to committing widespread and systematic human rights violations. Kagaya sinabi ko, protection yan hindi lang ng mga civilian, pati na rin yung ruling class. Sakali mang bumalik ang Pilipinas sa ICC, malabo pa rin daw makabalik dito si Duterte na baka abutin ng 8 hanggang 10 taon ang paglilitis sa The Hague. Kung maging pangulo man daw ang anak niyang si VP Sara, hindi pa rin daw nito mapapauwi ang kanyang ama. Hindi mangyayari yun kasi may standards ang ICC on the kind of jails, no, that will take convicted criminals sa ICC. And tingin ko walang papasa sa ating mga kulungan, no, sa standards ng ICC. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Abot sa 100 katao ang lumusob at sapilitang pumasok sa gusali ng VV Soliven sa San Juan kaninang madaling araw. Ang posibleng ugat daw nito agawan sa kumpanya ng magkakapatid ng pamilya Soliven. Nasa frontline balitang yan si Brian Castillo. Pasado 3:00 ng madaling araw kanina, persahang binuksan ng mga lalaking ito ang pinto ng gusali ng VV Soliven Corporation sa San Juan City. Nakasuot pa sila ng gas mask. Ang isa sa mga lalaki kumuha ng bolt cutter at binasag ang pinto. Dito na sila nakapasok. Sa kabilang bahagi ng opisina, sapilitan din nilang binuksan ang pinto. Ang lalaking nakaitim na ito, may bitbit pang baril. Naputol na ang kuha ng CCTV nang sirain nila ito. Sa cellphone video namang ito, makikitang duguan ang ulo ng tumatakbong security guard na yan matapos sumanong makaharap ang lumusob na grupo. Ayon sa may-ari ng kumpanya, sapilitang kinukuha sa kanila ang naturang gusali. Even without documents, proper documents from court, may gustong umagaw. May mga injured? Yes, marami po. Yung iba nasa ER ngayon ng sa dinala. Sumusuka kasi tinirgas kami. Base sa inisyal na investigasyon, nasa 100 tao raw ang sumalakay sa gusali. Sinubukan daw nilang kontrolin ang building at kumuha ng mga dokumento tulad ng mga titulo ng lupa na pag-aari ng kumpanya. Ilang oras pang lumipas at balot pa rin ang tensyon ng gusali. Kinailangan pang magpatupad ng pansamantalang lockdown. Bago magtanghali, napasok na muli ng security team ng VV Soliven Corporation ang building. Dito na tumambad sa kanila ang mga silang gamit tulad ng ilang vault ng kumpanya. Ito yung isa sa mga glass door na sapilitang winasak, sinira at pinasok ng mga armadong grupo na lumusob sa gusaling ito kaninang madaling araw. Kung papansin nyo, nagkalat na sa sahig yung bubog, yung pinaprasong bahagi ng binasag na glass door. Sa aking likuran, nandun naman yung mga gamit ng gwardiya na pinagtatapon, pinagkakalat dun sa sahig. At ito, nagkalat din yung ilan sa mga CCTV na sapilitang binaklas ng mga lumusob dito kagabi. Ayon sa pulisya, posibleng nag-ugat daw ito sa agawan ng magkakapatid ng pamilya Soliven sa kumpanya na isang real estate corporation. Hindi raw ito ang unang beses na may sumubok na pumasok sa gusali. Nauna pong naganap yung ganitong pangyayari January. We were actively negotiating with both parties po, trying to encourage them to peacefully settle their differences among themselves. Depensa naman ng mga lalaking pumasok sa building. Na-recruit daw sila ng isang security agency. Wala raw silang alam kung bakit sila dineploy sa lugar. Itinanggi naman ng abogado ni Elizabeth Soliven Azaraga, ang panganay ng magkakapatid na Soliven, na may kinalaman sila sa nangyari. We can deny that because that's absurd. Why will she steal stuff from her own office? Pwede siyang pumasok dun by herself. Patuloy na iniimbestigahan ng PNP ang nangyari. Hindi pa nagsasampa ng reklamo ang kumpanya laban sa mga pumasok sa kanilang gusali. Pero posible raw na maharap ang ilan sa kanila sa paglabag sa election gun ban. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Patay ang isang buntis na malapit na sanang manganak matapos maatrasan at magulungan ng dump truck. Ang detalye sa balitang yan ihahatid ni News 5 Visayas correspondent John Aroa. Dead on the spot ang 26 anyo sa tulong buwang buntis na ito matapos magulungan ng truck sa Toledo City, Cebu. Kwento ng kapatid ng biktima, Martes ng gabi nang ihatid sila ng kapatid pauwi sa kabilang baryo. Pero habang binabagtas ang paket na bahagi ng kalsada, namatayan ng makina ang sinusundan nilang dump truck kaya naatrasan ang motorsiklo na sinakyan ng kapatid niya. Kung sa butangas ng truck, kuha naman Pulong na sa kababaw ba? Abot mo sa unahan, kung ay butangason ba? Kaya na ko nahunong tong truck. Mga ito pagkataras. Daro na noon. Inabot ng halos 1 oras bago na-rescue ang buntis sa ilalim ng truck. Binawian siya agad ng buhay. Nakaligtas pero sugatan naman ang ka-live-in partner niya at ang 10 buwang gulang nilang anak. Sa investigasyon ng Toledo Police, lumabas na nagkaaberya sa makina ang truck. Yung pagbaba ng pag-atras ng sasakyan kasi loaded siya with buhangin. Yung motor nabangga tapos hindi nakailag yung babae. Walang magawa ang magulang ng biktima sa sinapit ng kanyang anak.
Humingi naman ng tawad ang driver ng dump truck sa pamilya ng biktima. Hindi raw niya sinadya dahil aksidente ang nangyari. Nagkaarigluan na sila ng pamilya ng biktima kaya hindi na siya sasampahan ng reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5 Visayas. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz ngayong Huwebes. Excited na ang fans ng South Korean-based Pinoy boy band na Horizon sa release ng upcoming single nilang Cold. Pero habang hinihintay yan, bumida muna ang member nitong si Kyler sa isang music video. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Bidang-bida ang Horizon member na si Kyler sa music video ng new single ni Maki na Bughaw. Ito na ang pangalawang pagkakataong nakasama si Kyler sa music video ng ibang artist. Una rito ang sa Korean singer at Miracle in Cell No. 7 star na si Lee Seung-chul na It's Rainy Day. Dahil dito, kakaririn na nga ba ni Kyler ang acting? Bala ko rin po talaga maging actor, ganun. Like may sumasagi po sa isip ko na sana balang araw maging totoong actor ako na talagang uma-acting. Si ni Kyler, gusto niya ang drama at action bilang genre. At nang tanungin namin kung sino ang gusto niyang makasama sa acting project, walang iba kundi ang mutya ng Section E artist na si Robin. Super cool niya and bagay na bagay sa kanya yung role niya. Ibang level talaga ang visuals ni Kyler dahil pasok lang naman siya sa list ng TC Candler's Top 100 Most Handsome Faces of 2024 bilang top 21 sa buong mundo. Oh, laban! Nakakataba lang ng puso kasi may mga fans sa'yo na sumusuporta and hindi sila nagsasawa na mahalin ka po. Yun po. Kaya super salamat. Abangan si Kyler sa bagong awitin ng Horizon na Cold na i-release soon. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, pulis na pinukpok umano ni Hanilet Avancenia, nagkabukol sa noo. Layo ang turista na napaulat na nawawala, natagpo ang patay sa isang kapilya sa Boracay. Matinik na akyat bahay, may misteryong tinatago kung bakit siya nagnanakaw ng nakabrief lang. At Andres Mulak, bakit kaya tinatawag na the standard ng showbiz industry? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Misteryo pa rin sa mga pulis kung sino ba talaga ang lalaking iyan. Ilang beses siyang nahuli sa CCTV na nagnanakaw habang nakabrief lang. Tinutugis na siya ng mga otoridad. Abangan po ang buong detalye maya-maya lang. Nasa the Netherlands na rin si Vice President Sara Duterte. Iniintay niya ang oras na mabisita ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At live mula sa Netherlands, nasa frontline na balitang yan si Gretchen Ho. Gretchen, ano na ang mga plano ni VP Sara bukod sa pagbisita sa kanyang ama? Julius, nakatakdang dumalo ang Vice Presidente sa serye ng mga pagpupulong, lalo na sa kanyang pagdating dito sa The Hague sa the Netherlands. 9:27 kagabi nang siya'y lumapag sa Schiphol Airport sa Amsterdam at inaasahan na darating siya dito sa Scheveningen Prison sa The Hague. Sinalubong siya kahapon sa airport ng Dutch Foreign Ministry at Dutch National Police Corps at ngayong araw ay inaasahan na makikipagpulong siya sa kanilang mga abogado para malaman ang kanilang legal remedies. At inaasahan din na darating sila dito at susubukan nilang kitain ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isa sa mga karapatan ng dating presidente
ang makatanggap ng bisita dito sa Scheveningen Prison. At kung pag-uusapan na lang din, Julius, ang kanyang mga karapatan. Isa sa mga karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte ay ang interim release o yung pansamantalang pagpapalaya. Para makakuha siya ng interim release mula sa pre-trial chamber ng ICC, kailangan masiguro muna na hindi siya tatakas, na siya ay dadalo sa mga hearings at sa trial, at siya rin ay hindi magdadala ng kapahamakan sa mga biktima o sa mga witnesses dito nga sa investigasyon. Kapag naramdaman nila, Julius, na siya ay maaaring umalis, siya ay hindi dumalo, o kaya siya ay magdulot ng mas marami pang krimen, ay maaaring hindi mapagbigyan ang interim release request. Pero yan ang isa sa mga remedies na maaaring tignan ng team ni Vice President Sara Duterte, ng legal team ni former President Duterte. Ayon po yan sa Article 60 of the Rome Statute. Ibig sabihin ba nito, Gretchen, kapag pinayagan siya makalabas ng kulungan ng ICC, hindi siya pwedeng makabalik ng Pilipinas? Diyan muna siya sa area kung saan gaganapin ang mga hearings, diyan lang siya pwedeng magstay. Tama ka doon, Julius, kung sakasakali man ay pinagbigyan yung kanyang interim release request, limitado lamang yung kanyang magiging galaw. Hindi pa rin siya maaaring magbalik sa Pilipinas, at usually doon yon sa ICC host country. So ito, malamang dito sa paligid nito, dahil dito gaganapin yung mga trial, dito lang din ang Pangulo sakasakali kukunin ng kanyang passport at i-monitor ang kanyang paggalaw para siguraduhin na dito lang siya. At yun nga po, kiklaruhin din natin kung ano pa yung maaaring magawa doon sa interim release na yon, kung sakasakali mapagbigyan. Pero ayon sa mga nakakausap nating abogado, Julius, medyo malabo yan, kasi yung isa mo tinitignan dito, yung kanyang health, kung may humanitarian reasons nga ba na maaaring posibleng maging basehan ng interim release granting. Pero ayon sa isang abogado ay nakonsidera naman yan ng ICC nung ginawa nila ito, dahil marami sa mga nililitis dito ay state leaders at may edad na o kaya meron ng nararamdaman. So, kailangan po natin makausap yan, pero sigurado yan yung isa sa mga options na maaaring tignan nitong kanilang legal team. May impormasyon ka ba, Gretchen, kung may president na ito na meron ng ibang mga nakakulong dyan sa kustodiya ng ICC pero pansamantalang pinalaya o pinalabas ng kulungan? Meron na bang ganon? Ay, Julius, yun nga yung gusto nating tignan, kasi mukhang may ganon. Kasi may nakikita tayong datos na sinasabi na naglagay na, pwedeng maglagay ng parang GPS para matrack yung detainee, na kung pwedeng kukunin yung passport, pwede siyang ma-house arrest. So meron tayong impormasyon nakikita, pero sa ngayon hindi pa tayo sigurado, babasahin pa natin yan. Pero speaking of detainees, si Pangulong Rodrigo Duterte, kasama niya dito ngayon sa ICC Detention Center ang 5 pang nasa kustodiya ng ICC. Yes, the former president is officially in the custody of the ICC. Mukhang hindi na siya dumaan doon sa local courts. Diniretso na siya ng Philippine authorities doon sa ICC. At sa ngayon, kung titignan ninyo itong Scheveningen prison na ito, ay magkahati yan, So may UN Detention Center, yung ICC Detention Center, at meron din yung Dutch prison. Medyo malaki-laki siya. At nagsabi sa atin, Julius, na ito, yung nasa likuran natin, ito yung main entrance ng Scheveningen prison. Doon sa kanan, may parang museum area, at dito naman sa kaliwa, yun yung nasa side, yung nasa likod. Kung mapapansin ninyo, hindi ito yung pinasukan ng sasakyan ni Pangulong Duterte kagabi, kung saan nagpulong-pulong yung maraming Pilipino, sinisigaw nila, send him back. So, dumating siya dito mga 7 p.m., 2 hours after ng landing niya, at by 8 p.m., ayon sa mga nakausap nating Pilipino, pinaalis na sila. So, dinisperse na sila. Pero ang sabi rin nila sa atin, na mga nagpunta rito ay naging mapayapa naman. Kahit merong mga pro, merong mga anti, naging peaceful naman. At sa katunayan, meron pa ilan dito na bumiyahe 3 oras mula sa outskirts ng The Hague para lang makiramay, kahit daw sila ay magkaiba ng paniniwala. Meron kasing isang pro-Duterte, meron naman isang pro-human rights. Magkaibigan daw sila. At ang mensahe nila, wag naman daw mag-away-away ang mga Pilipino.
Gretchen, kahapon nagva-viral yung mga picture nung supposedly posible maging kwarto ng dating Pangulo. Ayan ba ay nakumpirma mo kung yun ba talaga yung kanyang titirhan dyan sa ICC? Yung pagdating sa gano'n na hindi natin sigurado, wala pa tayong nakukuha ng tamang pahayag ano, pero yun kasi yung nilabas ng ICC mismo do'n sa kanilang website na ito yung detention center facilities nila. This is where they keep those for the pre-trial phase at yung mga nililitis nila no currently. So yung mga videos na nakuha natin, Julius, galing yun sa kanilang website mismo at nakikita nga natin do'n na malawak at maraming pwedeng gawin. Yung may kwarto, may kusinang malaki, merong library, merong computer, merong gym, meron ding pwede ka maglaro ng sports. Talagang maaalagaan yung physical at mental well-being at nandun yun sa rules and regulations ng ICC that they are still innocent until proven guilty and that they will be well taken care of inside the ICC detention facility. Sa ngayon wala naman tayo, Julius, nakikita na iba pang maaaring pagtuluyan ng dating presidente. Bukod sa mga na-release na yan, ang ibang option would be yung ibang host country na meron ding detention facility. So dahil na dito si Pangulong Duterte, mukhang doon na nga. At kung nakikita mo itong likuran, kung nagtataka kayo kung nasan yung opisina ng ICC, it is about 1 kilometer away from here. 1 kilometer walk, malapit lang. Pero ito nakaseparate siya, nakahiwalay siya. Okay, abangan namin ang iba pa mga live reports mo mula dyan sa The Hague sa Netherlands. Gretchen Ho, live. Kakasuhan ng PNP si Honileta Vansenia matapos mamukpok ng cellphone sa Villamor Air Base. May hiwalay na kaso rin si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Live mula sa Camp Crame sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, sino ang sinaktan ni Honilet? Cheryl, isang tauhan ng Special Action Force o SAF ang nagkabukol dahil kay Honilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinukpok siya ng cellphone sa kalagitnaan ng tensyon sa Villamor Air Base bago ilipad si Digong sa Netherlands. Ito yung gawin niya! Malutong na pukpok sa ulo ang natanggap ng isang tauhan ng Special Action Force o SAF sa kamay ng common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Honilet Avancenia. Sa video makikita na tila hindi nakapagtimpi si Avancenia sa mga umaawat na SAF personnel nang ilayo sa kanyang anak na si Kitty Duterte. Tinamaan sa ulo ang babaeng SAF nang hampasin ng cellphone ni Avancenia. Ang resulta, malaking bukol sa noo. Nakalabas na siya ng ospital at nagpapagaling na. Bagaman naiintindihan daw ng PNP ang bugso ng damdamin ni Avancenia ilang oras bago ilipad ang dating Pangulo sa The Hague sa Netherlands. Hindi raw katanggap-tanggap na pagbuhatan ng kamay ni Avancenia ang SAF personnel. Balak nilang sampahan ng direct assault ang partner ng dating Pangulo. We exercise maximum tolerance po at wala pong nasaktan sa hanay po nila. Nandun po sila sa paligid po ng ating dating Pangulo, so kailangan lang po silang iigilid, iset aside para po makalapit po yung mga pulis po natin na mag-a-assist po kaya sa ating dating Pangulo. Si General Torre ang nagpapasok sa mga militar at pulis dahil ayaw daw sumunod ng kampo ni Duterte sa arrest order. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Maging ang dating Executive Secretary na si Salvador Medialdea, balak din kasuhan ng PNP ng obstruction of justice. Ang ginawa ko, nakatayo na ako dito. Sir, bitawan mo ako. Ayan, sir. Bitawan mo na ako. Artist ako. Bitawan mo ako. Agad siyang ipinaaresto noon ni Torre. You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You are under arrest for obstruction of justice. Boss, please. Boss. Pero pinakawalan si Medialdea para sumama kay Duterte sa eroplano. Ayon kay General Torre, ang pag-aresto kay Medialdea ang palagay niyang dahilan kaya sumama sa mga otoridad si Duterte. At pinasasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo,
na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ako. At hindi tayo patatalo. Bumalik uli ako na inilagay ko sa bus, dala ko uli ang posas. Sabi ko, sir, ito, kasunod, susundin ko sana si Attorney Delgray. Pero umalis naman na sila at sumama na si PRRD. Biktima rin daw sila ng pananakit ng Duterte camp. Physical po ay itinulak ako ni Hanelet. Tinabig niya ako. At malakas ang pagkatabig niya nung nagkasalubong kami sa hallway. Nasa video naman, minura ako ng kanyang anak. Sinusubukan pa rin naming hingan ng kanilang reaksyon sina Avancenia at Medjaldea kaugnay sa kasong binabalak laban sa kanila ng PNP. Samantala, yung heightened alert naman ay tinanggal na sa mga oras na ito o ngayong araw base din kanina sa panayam ni PNP spokesperson Jean Fajardo. Pero ayon sa PNP, hindi sila nagpapakampante dahil nakabantay pa rin sila sa nalalapit na eleksyon. Balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. May pumalit na sa number 1 spot ng pinakahuling senatorial survey ng Pulse Asia. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Parehong nasa rank 1 to 2 si Senator Bongo at ACT-CIS Party List Erwin Tulfo sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Lamang lang sigo ng halos 2 percentage points. Pasok din sa senatorial preference na dating Senate President Tito Soto, Senators Bong Revilla, Bato de la Rosa at TV host Willie Revillame. Nariyan din ang broadcaster na si Ben Tulfo, dating Senador Manny Pacquiao, Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Las Piñas Representative Camille Villar at dating Senador Ping Lacson. Ikinagulat ng ilang eksperto ang resulta ng survey dahil karaniwan daw na nagna-number 1 ang mga manok ng Pangulo. Pero ito parang kumbaga amidst the crisis that the Duterte family has been going through and as well as the PDP laban na nagawa nila na mag number 1. Posibleng gumanda pa raw ang numero ni Go sa mga susunod na survey kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Makikita niyo na maraming pumuri sa kanya. Parang no matter what, loyal siya sa boss niya. Nagpasalamat naman si Go sa resulta ng survey. Sa pagbaba naman ng ranggo ni Erwin Tulfo sa survey, posibleng nakaapekto raw dyan ang mga petisyon para ipa-disqualify siya, bagamat ibinasura ang ilan dito. Somehow tingin ko it caused a dent na medyo na-damage, nagkaroon ng slight decline in his recent survey number. Si Senator Bato de la Rosa na kilalang Maka-Duterte, ikinatuwa ang resulta ng survey. I'm so happy na nag-work to my favor yung demolition job na ginawa ng gobyerno laban sa akin. Nasa number 14 naman sa naturang survey si Senator Amy Marcos. Ilang beses na siyang nawala sa top 12 ng mga survey, pero posible pa rin daw siyang makalusot. Tingin ko doon yung suporta ng kanyang brother, who is the president, will be there throughout. Oo, hindi iiwanan nun. Hindi papayag na matatalo si Senator Amy Marcos. Ayon sa ilang eksperto, napakasikip ng senatorial elections ngayong taon. Napakarami rin kasing tatakbong malalaking pangalan at mahirap makapasok sa top 12. Kaya dapat daw ang lahat ng kandidato doble kayod sa pangampanya at huwag magpakakampante maging ang mga taga-administrasyon. Dahil mula ngayon hanggang sa araw ng eleksyon, posible pa raw maraming mangyaring pagbabago. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. May nagbabalik para ihatid ang latest update sa Frontline ng sports. Makakasama natin ulit si Phoenix Fuel Master Guard Richie Rivero. Welcome back, Richie. Thank you, Cheryl. Kasado na ang royal rematch ng TNT Tropang Giga at Barangay Ginebra Gin Kings para sa PBA Commissioner's Cup. Uling nagkita sa finals ang dalawang team sa Governor's Cup kung saan TNT ang nag-champion. Inaabangan din ang showdown ng big men na sina Justin Brownlee at Ronday Hollis Jefferson. Parehong solid ang chemistry ng dalawa sa kanilang mga teams, kaya siguradong exciting ang tapatan. Aminado naman si TNT coach Chot Reyes na malaking hamon na wala si Jason Castro dahil sa injury. Handa raw silang harapin ang bigating lineup ni Coach Tim Cone. Gaganapin ang Game 1 ng Commissioner's Cup Finals bukas sa Mall of Asia Arena sa Pasay, 7:30 ng gabi.
Huwag kayong aalis, may sports news pa tayo mamaya. Showbiz, eto na nga! Inansaga niyang pagiging... Sige, igiling, wag hihinto! Mapa-Kiefer Watson man o Andres Mulak. Todo bigay sa trabaho at walang kakeme-keme sa kamera. Ang pambansang crushy at ang sobrang Latino ng showbiz. Ang tinaguri ang The Standard na si Andres Mulak. Ilang doon gumigiling-giling ka sa TV? Di naman po kasi, for the act, for the love of the craft, gagawin ko talaga, Naabutan natin si Andres sa cable convention guesting niya kung saan kalahok ang Media Quest at isa siya sa mga representative. Mula nga nang i-launch ang pinagbibidahan niyang Wattpad adaptation na Ang Mutya ng Section E, kabi-kabilang papuri ang natatanggap na ng aktor. Lagi rin siyang trending with millions and millions of views at fan edits. Kabog! Grabe kasi sa show nito, binigay ko lahat talaga guys. Like, yung sa studying my script and reading the book and everything. Like, I really put in the time para I can paint Kiefer in the best light. And kaya nakakatuwa when people are saying that for me, like, if my performance is good. Patok din sa fans ang tambalan nila ni Ashlyn Olviga na gumanap bilang ang leading lady niya sa Ang Mutya ng Section E na si JJ. Ang bansag nga sa kanila, Ashdress o Jafer, na hango sa kanilang mga pangalan. Kaya naman hindi na natin pinalampas ang burning question ng fans mula sa kanilang most talked about scene, ang kissing scene. Katotoo bang 20 takes? Hindi naman 20 takes. Sinasabi lang niya 20 takes. No, kasi mahirap talaga yung kissing scene. Yes, yung choreography ang mahirap dyan kasi dapat iikot kami ganun, tas dapat accidental. Yan ang mahirap, yung accidental na kiss. Diba? Kaya we had to rehearse it, pero di naman 20 takes. At speaking of Ashdress, kasama raw si Ashlyn sa bagong episodes ng The Purse Family sa TV5. Kung magiging series regular siya, abangan! There will be new episodes ng The Purse Family dito sa TV5. So guys, mag-tune in kayo palagi please. Panoorin tuwing linggo ang The Purse Family, 7:15 p.m. sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, sa pool sa CCTV, sasakyan at motorsiklo, nagsalpukan sa Quezon City. Nakabanggang driver tumakas. Ang pasaherong jeep nahulog sa bangin, 2 ang patay. At kasal sa Cagayan de Oro hindi natuloy dahil ginayuma raw ang groom. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Tinutugis pa rin ng mga pulis ang nasa likod ng notorious na kawatan sa Lapu-Lapu City na tirador ng mga bahay ng Koreano. Hirap silang mamukhaan ng sospek na face mask at brief lang ang suot sa kuha ng mga CCTV. Nasa Frontline balitang yan si John Aroa. Palaisipan pa rin sa mga pulis sa Lapu-Lapu City, Cebu ang tunay na pagkakakilanlan ng matinik na kawatan na ilang beses nahuli sa CCTV habang nakabrief lang. Puro bahay ng mga Koreano ang pinupuntirya niya. Kaya hingala noon ng mga pulis, Koreano rin siya dahil chinito. Pero ayon sa Lapu-Lapu Police, may person of interest na sila nakahawig ng suspect. May nakuha raw silang tip na Pinoy talaga ang salarin. May previous record na medyo kahawig niya. Pero yun nga sir, titingnan natin kung magmamatch po yung mga CCTV footage, pati yung latest na mga mukha.
Sa ngayon, nagsasagawa na ng manhunt operation ng mga pulis laban sa suspect. Lalo't sa huling nilooban niya, casual niya lang binitbit ang isang vault na may lamang 3 milyong piso. Sabi ng PNP, mukhang mahilig mag-brief ang salarin para mabilis makatakas kung magkahulihan. Pag wala ka kasing suot sa katawan, pag pumasok ka sa isang bahay, parang easy lang walang gaanong sagabal sa katawan mo ba? Kung papasok sa isang maliit na butas. Nagbabalita mula sa Frontline, Janarua, News 5 Visayas. Natagpo ang patay ang nawawalang dayuhang turista sa Boracay. Naaagnas na ang bangkay ng biktima nang makita sa isang abandonadong kapilya. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Diyan nakita, sir? Nasa likod, may si Arbera, no? Sa isang abandonadong kapilya sa isla ng Boracay, natagpuan ang walang buhay na katawan ng isang babaeng bakasyonista Martes ng hapon. Walang saplot pang ibaba ang babae. Kinilala ang biktima na si Mikaela Mikova, 23 anyos, isang Slovakian national. March 1 daw, dumating sa Boracay si Mikova para magbakasyon at dumalo sa kasal ng kaibigang Pinay. Pero nitong Lunes, nang i-report na nawawala ang Slovakian, 2 araw bago ang flight sana pauwi. Naglabas ng 50,000 pesos na pabuya sa makakapagturo sa kinaroroonan ng dayuhan. Sa Masukal, Tago at sa magubat na bahagi ng sitio Pinaungon sa Barangay Balabag natagpuan ang biktima. Actually, that kind of places na abandonado po and hindi po siya basta pupuntahan ng mga turista. Ibig sabihin parang may katagpo sa doon o may kausap. That's why we're still conducting po ng continuous follow-up. Naaagnas na raw ang katawan ng biktima pero hindi pa masabi ng mga pulis kung kailan ito pinatay. I can say po, based meron po talaga siya may mga wounds. Ayon sa mga pulis, posibleng ginahasa bago pagnakawan at patayin ang dayuhan. Nawawala kasi ang wallet at cellphone ng biktima. Isang residente ang nakakita sa katawan ng babae. Pag-abot ko sa may lunok nga puno, nga tumba. Nang mapadaan ako sa nakatumbang puno ng balete, may bigla akong naramdaman na parang wala ako sa aking sarili. Tapos may bigla akong naamoy na mabaho. Hinabahan ako kaya napatakbo ako at nagsumbong agad ako sa mga kasama ko. Siniguro naman ng mga pulis na walang dapat ipag-alala ang mga turista sa Boracay. Isolated case daw kasi ang nangyari. Gayunman, hindi raw titigil ang mga otoridad hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang biktima. Patuloy naman ang backtracking sa mga CCTV na posibleng pinuntahan ng biktima bago siya mawala. Napaalam na rin umano sa pamilya ng dayuhan ang insidente. Nakatakdang isailalim sa autopsy ang kanyang mga labi. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sa pulsa video, ang pagbangga ng isang sasakyan sa motorsiklong patawid ng intersection sa Quezon City. Ang nakabanggang driver tumakas. Nasa Frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Kita sa kuhang ito ng CCTV na papasok na intersection ang isang motorsiklo sa Quezon City. Nag-signal light pa ang rider. Pero bago pa man makatawid, bigla namang sumulpot ang isang sasakyan at nasapul ang motorsiklo. Sa lakas ng pagkabangga ay tumilapon ang magkaangkas na sakay ng motorsiklo. Nagtuloy-tuloy naman ang nakabanggang sasakyan. Nakita ring tumayo ang rider at paikaikang pinuntahan ang backride niyang live-in partner. Sinaklolohan din sila ng ilang nakakitang motorista at opisyal ng barangay at isinugod sa ospital. Kwento ng rider, sinundo niya sa trabaho ang kanyang kinakasama at pauwi na sana sila ng Caloocan nang mangyari ang aksidente. Na-dislocate ang kanang balikat ng 22 anyos na rider dahil sa disgrasya. Nasugatan din ang kanyang paa at tuhod. Masakit pa rin po yung ganto ko pagka gagalaw. Yung paa ko po pag nilalakad, masakit pa rin po. Makirot. Saka may dislocated pa rin po yung braso. Mas malala naman ang sinapit na kanyang live-in partner na 1 linggo nang nasa ospital. Meron na po siyang bakal po sa tuhod. Suporta pa lang po yun. Bali, lalagyan pa po siya isang operasyon pa. Lalagyan po siya ng permanent na bakal sa binti. Hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila ang driver ng nakabanggang sasakyan. Pero naplakahan daw ito ng rider. Panawagan niya. Sana po lumabas po siya para po mapag-usapan po namin lahat kasi po naabala rin po kami. Malaking pananagutan din pong pinansyal. Wala naman po kami may lalabas na ganun-ganun po agad. Hawak na ng QCPD Traffic Sector 1 ang kaso at patuloy na iniimbestigahan.
Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Susunod, kasalan sa Cagayan de Oro na udlot matapos umanong magising sa gayuma ang groom. Magtakas ang mahigit 50 preso sa pool sa video. At Andrea Brillante, sobrang Latina sa kanyang birthday photo shoot. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naudlot ang isang kasal sa Cagayan de Oro dahil ginayuma raw ang groom, pero may ibang kwento dyan. Ang nagpatulfong mga organizer na nag-abono raw ng aabot sa kalahating milyong piso. Ang buong detalye alamin sa report na ito. Bongga ang gown. Pasabog din ang venue. Ang tanging kulang, ang palitan ng idol ng couple na yan sa Cagayan de Oro. Yun nga lang ang pinaka-inaabangang kasal. Naudlot dahil ang groom daw ginayuman ng bride. Sa panayam ng wanted sa radyo ng Rafi Tulfo in action sa wedding coordinators, March 8, Sabado, nang kontakin ng bride-to-be na si alias Shalane Lorraine Justin Laugo ang A&A Creations para sa kanyang upcoming wedding. Rush daw ito at gagawin agad sa March 10, Lunes. Nagulat ako kasi malapit na. Tinawagan ko agad yung bride. Sinagot naman. So, doon nagpakilala siya sa alias niya. Agad namang napapayag ang mga wedding coordinator dahil nagpakilalang konektado sa mga sikat na vlogger at mga politiko ang bride-to-be. Napatotoo niya na anak siya ng isang NBI director sa Davao. Tsaka isa siyang pamangkin ng senador. Dahil dyan, inabunuhan muna ng A&A Creations ang buong kasal na nagkakahalaga ng mahigit kalahating milyon. Pero nang hinga na ng down payment si Shalane sa mismong araw ng kasal, sinalubong na po ako ni bride na, Ma'am, we have problems po like this kasi po confidential po yung family ko. hanggang sa tuluyang walang kasal na nangyari. Wala ring natanggap ni piso ang mga wedding organizer at supplier. Dito na inireport ang bride, habang ang groom-to-be. Nasaan po si Guy? Si lalaki? Si Guy po nandun po, hindi po siya umiimik po. Hindi siya umiimik? Like, lahat ng mga talk, ka-bride po talaga lahat. Hindi raw ito makausap kaya isa sa mga kaibigan nito ang nagsabi na baka nagayuma ang groom. Kaya sinabuyan daw ito ng asin. Pagsabo niya ng asin, parang nanghina kasi si groom. Yun yung nakita namin, sir, ha? Sabi niya, sir, ba na, ano kaya nangyari dun, mong ba? Bakit ko kaya pinatulan yun? Something ganyan, sir, ba? Then, natauhan siya, sir. Pero hindi pala gayuma ang tumatali sa groom. Takot daw yun dahil iginiit ni Shalene na buntis siya ng kambal na kalaunay na patunayang hindi totoo. Sa huli na-detain ang bride pero dahil civil case lang daw ito, nakalaya rin siya. Dapat din niyang mabayaran ang mga halagang nagasto sa kasal. Pero nakatakdang magsampa ng reklamong estafa ang wedding coordinators. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Last day na ng play-in tournament ng PVL All-Filipino Conference. Unang nagharap ang Nextled Chameleons at Farm Fresh Foxies. Na-sweep ng Nextled ang Farm Fresh sa loob ng 3 sets. Yun nga lang, wala nang bearing ang resulta. Nilaglag na kasi ng Cherry Pigo crossovers ang dalawang team. Naglalaban naman ngayon ang Zeus Coffee Thunderbells at Capital One Solar Spikers. Kailangan ng Thunderbells na manalo para makuha ang natitirang quarterfinal spot. Sakali namang manalo ang Capital One, ang kapul nila na Signal HD Spikers ang aabante sa next stage. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Richie Rivero.
Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, kasing hot ng kanyang birthday photos ang usap-usapan tungkol sa kakaibang ganda ng aktres na si Andrea Brillantes. Dahil sa mga kuha nga ni Andrea, lutang na lutang ang kanyang pagiging sobrang Latina. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. May nanalo na sa pagiging sobrang Latina. At ang nag-uwi ng corona, walang iba, kundi ang aktres na si Andrea Brillantes. Ang concept photos na yan ni Blythe ay ang celebration of her 22nd birthday. Bawat photo, playful, sexy, and downright haughty ang young actress. Ang mga birthday photo na yan ni Andrea, walang dudang nagpawaw sa maraming netizens at maging sa mga personality sa showbiz. Thriving at 22 nga si Andrea with all that is going on sa kanyang karera, negosyo at syempre sa kanyang personal life. Gabi-gabing napapanood si Andrea sa Batang Quiapo bilang si Fatima. Busy rin siya sa pag-manage ng kanyang own makeup brand while currently dating Sam Fernandez. And with that, ang masasabi lang na mga nagmamahal sa'yo, deserve mo yan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, pasintabi po, ospital pinamumugaran ng sangkaterbang daga. At dancing queens na sina Niana Guerrero at Blackpink Lisa trending sa kanilang grooves. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mahigit 50 bilanggo ang tumakas mula sa isang kulungan sa Indonesia. Sa pool sa video, ang pagtakas ng grupo nang makalabas ng gate. Kanya-kanyang takbo sa iba't ibang direksyon ang mga preso. Lumabas na sinasamantala nila habang busy ang mga gwardya sa hapunan para tumakas. Agad namang tinugis ng pulis ang mga tumakas. 24 na sa mga pugante ang nahuli. 28 iba pa ang pinaghahanap. Showbiz, eto na nga! Eto na nga ang answered prayer ng content creator at dancer na si Niana Guerrero. Ginulat nga ni Niana at Blackpink Lisa ang TikTok world sa dance collaboration na yan. Bigay todo ang dalawa sa pagsayaw sa newest single na yan ni Lisa from her latest album, Alter Ego. The collab ended sa isang shoulder tap ni Lisa kay Niana as if saying, "You did a good job." May 25.6 million engagement na ang videong yan sa TikTok. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po, si Jervy Wrightson. Isang ospital nakitaan ng sangkaterbang daga. Tuloy-tuloy pa makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kapapasok lang po ng balitang ito, naglabas ng show cause order ang Korte Suprema para pagpaliwanagin ng Malacanang kung bakit hindi dapat pagbigyan ng petisyong writ of habeas corpus para kay dating Pangulong Duterte na nakakulong ngayon sa ICC, the Netherlands.
Samantala, ito po, pasintabi po ha, sa mga naghahapunan para sa susunod naming ibabalita. Naku, ikinagagalit ngayon ng mga netizen ang isang kadiring ospital sa bansang India. Paano ka naman gagaling kasi kung ang katabi mo mga, eto, sa kama. May video ba tayo? Ayan ang mga katabi natin. Naka po, Daga. sa viral video nga na yan, mahimbing pa ang tulog ng mga pasyente. Ang di niya alam ay pinagpepiesta na pala ng daga ang dala niyang pagkain sa bag. Patakbo-takbo pa ang daga sa sahig. Ang ibang daga naman ay sinlaki na ho ng kuting. Oh my goodness. Hindi naman makapaniwala mga netizen sa nakita nila, lalo pat ang mga kilalang carrier na yan ng sakit, pag-alagala lang sa ospital. Inimbisiga na ng lokal na pamahalaan doon ang kadiring ospital na iyan. Grabe, no? Parang kahapon daga rin yung balita natin, India rin. Yun naman sa pagkain. Oo, ngayon ito naman. Pero meron din tayo dyan, ganito isang ospital, di ba? I think in Zamboanga na nakuhanan din ng video. Sana yun, na-resolve na rin. Dapat diba? lagi malinis. Welcome back. May Hello, bisita tayo. kapatid. Amoy I'm back. stateside. Amoy ported. Los Angeles, California. Para yun sa ano May congratulations. 50th ng Very, NMFF. very successful. And MIFF. Alright. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw nito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.